Sa loob ng 12 oras lamang, maaari nating maibalik ang lakas ng inyong mga binti. Maraming mga lolo at lola ang nag-aalala kung bakit tila bumibigat ang kanilang paglakad paggising sa umaga. Tutulungan ko kayong mahanap ang atyo pagkaing na patunayang magpapatibay sa inyong kalamnan. Kaya naman, halina't simulan natin ang inyong paglalakbay tungo sa mas malakas na pangangatawan ngayong araw. Ikawalong pagkain, buto ng kalabasa. Marami sa aking mga pasyente ang nagtataka kung bakit tila nanginginig ang kanilang mga binti o bigla na lang silang nakararamdam ng pulikat habang naglalakad sa kanilang bakuran. Ang unang pagkakamali na madalas nating makita ay ang pagwawalang bahala sa mga senyales na ito sa pag-aakalang bahagi lamang ito ng pagtanda. Ngunit bilang inyong doktor, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ang pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa magnesium. Ang mineral na ito ang nagsisilbing kable ng kuryente na nagpapadala ng signal mula sa inyong utak patungo sa inyong mga kalamnan upang gumalaw ng maayos. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing galing noong tayo ay nasa edad 20 pabor sa pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain. Ito ang tinatawag nating malabsorption. Kapag kulang ang magnesium, ang inyong mga binti ay magiging matigas, mabigat at madaling mapagod na para bang may nakatali na semento sa inyong mga paa. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa magnesium research, ang mga taong lampas 60 anyos na may mababang antas ng mineral na ito ay nakararanas ng doble na pagkapagod kumpara sa iba. Ito ang kwento ni G. Thompson, isang retired postman mula sa Texas. Halos hindi na siya makalakad kasama ang kanyang aso tuwing umaga dahil sa tindi ng pulikat sa kanyang binti. Akala niya ay kailangan na niyang gumamit ng cane. Pero nang simulan naming ayusin ang kanyang diet, nagbago ang lahat. Ang solusyon ay napakasimple at matatagpuan niyo lang sa anumang Walmart o Kroger. Huwag na kayong bumili ng mga mamahaling supplement na puno ng kemikal. Mas mabuting kumuha ng sustansya mula sa tunay na pagkain. Kumain ng 2 tablespoons ng raw pumpkin seeds. Ngunit tandaan, ibabad ang mga ito sa tubig magdamag. Ang pagbababad ay nag-aalis ng phytic acid na humaharang sa absorpsyon ng mineral. Pagdating ng umaga, ihalo ito sa inyong oatmeal o kainin ng diretso. Mangyaring mag-comment ng salitang strong sa ibaba kung nais ninyong maging mas matatag ang inyong bawat hakbang. Ikapitong pagkain. Katas ng maasim na seresa. Dumako naman tayo sa susunod na mahalagang bahagi ng ating listahan. Marami sa inyo ang mahilig mag-garden o maglinis ng bahay sa hapon, ngunit pagdating ng gabi o kinaumagahan, ang inyong mga tuhod at binti ay tila nagniningas sa sakit. Ito ay dahil sa pamamaga o inflammation na naiipon sa inyong mga tissue. Ang tart cherry juice ay hindi lamang isang masarap na inumin. Ito ay puno ng anthocyanins. Ang mga natural na compound na ito ay parang mga maliliit na bumbero na pinapatay ang apoy ng pamamaga sa loob ng inyong mga binte. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay bumabagal na sa pag-alis ng lactic acid, ang dumi na naiiwan sa kalamnan pagkatapos nating kumilos. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng pag-akyat sa hagdan ay parang isang mabigat na marathon. May isang mahalagang pagsusuri mula sa Scandinavia na nagpakita na ang mga nakatatanda na uminom nito ay nabawasan ang sakit sa kalamnan ng 23% at bumalik ang lakas ng kanilang mga hita sa loob lamang ng maikling panahon. Naaalala ko si Linda, isang pasyente ko mula sa Georgia. Mahilig siyang mag-alaga ng kanyang mga rosas, ngunit halos umiyak siya sa sakit ng kanyang mga binti tuwing gabi. Sinabihan ko siyang itigil ang pag-inom ng mga over-the-counter pain relievers na maaaring makasira sa kanyang bato. Sa halip, uminom siya ng isang basong tart cherry juice. Ang kailangan niyo lang ay 8 ounces ng 100% unsweetened tart cherry juice bago matulog. Siguraduhin na wala itong dagdag na asukal. Sa loob ng 8 hanggang 12 oras, mararamdaman ninyong mas malambot at mas handang kumilos ang inyong mga binti pagising nyo. Ito ay isang natural, ligtas at epektibong paraan upang mabawi ang inyong lakas ng hindi umaasa sa mga tableta.
Ang pagkain ay gamot at ang gamot ay nasa inyong kusina lamang. Ika-6 na pagkain, nilutong espinaka. Marami sa aking mga pasyente ang lumalapit sa akin at nagrereklamo. Sinasabi nila, Dr. Miller, bakit tila ang bigat-bigat ng aking mga binti kapag umaakyat ako sa hagdan? Para bang nauubusan sila ng hininga, hindi sa baga, kundi sa mismong mga kalamnan ng binti. Ang dahilan ay simple lang. Kulang sa oxygen ang inyong mga binti. Dito papasok ang ating mahiwagang berdeng gulay, ang spinach. Ang spinach ay mayaman sa nitrates. Kapag kinain nyo ito, ginagawa itong nitric oxide ng inyong katawan. Ang nitric oxide ay gumagana bilang tagapagbukas ng inyong mga daluyan ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating sirkulasyon, lalo na sa malalayo nating bahagi tulad ng binti, ay nagiging parang isang lumang gripo na barado na. Ang kakulangan sa sirkulasyon ay nagiging sanhi ng paninigas at mabilis na pagkapagod. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam nyo ay parang umaakyat kayo sa isang matarik na bundok kahit na naglalakad lang kayo papunta sa inyong beranda. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng mga pagkaing mayaman sa nitrate ay nakitang bumibilis ang paglakad at tumatagal ang stamina sa loob lamang ng 12 oras. Ngunit may isang napakahalagang paalala, mga kaibigan. Huwag ninyong kainin ang spinach ng hilaw sa malaking dami. Para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang hilaw na spinach ay may mataas na oxalates na maaaring magdulot ng bato sa bato o kidney stones. Kailangan itong lutuin. Ang pagluluto ay nag-aalis ng panganib at ginagawang mas madaling kunin ng inyong katawan ang sustansya. Naalala ko si Mr. Davis, isang masayahing lolo mula sa Ohio. Halos ayaw na niyang lumabas ng bahay dahil mabilis manghina ang kanyang mga binti. Sinabihan ko siyang ihinto ang pagkain ng mga processed snacks at magsimulang magsote ng spinach gamit ang kaunting olive oil at bawang tuwing tanghalian. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik siya sa aking opisina na may malaking ngiti. Sabi niya, Doc, tila gumaan ang aking mga hakbang. Kaya naman, itapon na ang mga dilatang gulay na puno ng asin. Magsimulang magluto ng sariwang spinach. Ang inyong mga binti ay nangangailangan ng hangin at ang spinach ang magbibigay nito. Ika-5 pagkain, lentehas. Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na tila low battery na ang inyong mga binti pagdating ng 3:00 ng hapon? Iyong pakiramdam na gusto nyo na lang maupo at huwag nang gumalaw dahil parang nanginginig ang inyong mga tuhod. Ito ang tinatawag nating hapon na panghihina at madalas itong nangyayari dahil sa hindi balanseng asukal sa dugo at kakulangan sa protina. Dito ay kailangan ninyo ng lentils. Ang mga lentils ay hindi lamang basta buto. Sila ay puno ng leucine. Ang leucine ay isang mahalagang amino acid na nagsisilbing switch para buksan ang proseso ng pagbuo ng kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating kakayahang gumawa ng protina para sa muscles ay bumabagal. Ito ang dahilan kung bakit kahit kumakain tayo, tila lumiliit pa rin ang ating mga binti. Ang lentils ay nagbibigay ng mabagal na enerhiya o slow-burning carbs. Hindi nito binibigla ang inyong blood sugar, kaya naman nananatiling matatag ang inyong lakas mula umaga hanggang gabi. Sa isang clinical study na inilathala sa Journal of Gerontology, ang mga seniors na kumakain ng lentils araw-araw ay nagpakita ng 22% pagtaas sa tatag ng binti at mas magandang balanse. Isipin nyo, mas kaunting panganib na matumba. Ito mismo ang naging karanasan ng aking kaibigang si Arthur. Palagi siyang nakararamdam ng pagkahilo at panghihina ng binti pagkatapos ng tanghalian. Nang palitan namin ang kanyang puting kanin ng isang cup ng mainit na lentil soup, naging mas masigla ang kanyang hapon. Huwag kayong aasa sa mga matatamis na energy bars na mabibili sa grocery. Ang mga iyon ay nagbibigay lang ng panandaliang lakas na sinusundan ng mas matinding pagod. Ang tunay na solusyon ay nasa inyong hapagkainan. Maghanda ng isang cup ng nilagang lentils para sa inyong tanghalian. Ito ang magsisilbing matibay na pundasyon para sa inyong mga binti sa buong hapon. Kung nararamdaman ninyo ang ganitong pagkapagod sa hapon, mangyaring mag-comment ng salitang energy sa ibaba.
Gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang nangangailangan ng dagdag na lakas na ito. Naway maging matatag ang inyong bawat hakbang, mga kaibigan. Ika-4 na pagkain, salmon na huli sa kalikasan. Marami sa inyo mga kaibigan ang lumalapit sa akin dahil sa naninigas na mga tuhod. Pakiramdam ninyo ay tila kinalawang na ang inyong mga kasukasuan sa tuwing tatayo kayo mula sa inyong paboritong silya. Ang tawag namin dito sa medisina ay sarcopenia o ang unti-unting pagkawala ng kapal ng ating mga kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ngunit huwag kayong mag-alala, hindi ito isang laban na hindi natin kayang ipanalo. Ang sikreto ng salmon ay ang pambihirang kombinasyon ng omega-3 fatty acids at vitamin D. Sa ating pagtanda, ang ating balat ay hindi na kasing husay sa paggawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw. At ang ating mga kalamnan ay madali nang mamaga o magkaroon ng inflammation. Ang omega-3 ay nagsisilbing parang grasa o langis na nagpapadula sa inyong mga kasukasuan at nagpapahinto sa pamamaga na nagpapabigat sa inyong bawat hakbang. Kapag sapat ang inyong vitamin D, ang inyong mga kalamnan ay mas mabilis na nakatutugon sa mga signal mula sa inyong utak. Ayon sa isang mahalagang pananaliksik mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumakain ng salmon ng regular ay nakitang may 24% na porsyentong dagdag sa lakas ng kanilang mga hita at tuhod sa loob lamang ng 10 araw. Ito ang dahilan kung bakit hinihimok ko kayo na iwasan ang mga prito at mamantikang pagkain na lalong nagpapabigat sa inyong pakiramdam. Huwag basta-bastang uminom ng kung anu-anong tableta o supplements na nakikita nyo sa mga patalastas sa TV. Mas ligtas at mas mabisa ang pagkuha ng sustansya mula sa tunay na isda. Subukan ninyong magluto ng 4 na ounces ng wild-caught salmon 3 beses sa isang linggo. I-bake ito sa oven na may kaunting lemon at olive oil. Ito ay isang simpleng hakbang na magpaparamdam sa inyong mga binti na sila ay muling binuhay. Sa ganitong paraan, mas magiging kampante kayo sa inyong paglalakad sa parke o sa pag-akyat sa inyong mga hagdan nang walang takot na manghina. 4 pagkain, quinoa. Ngayon, dumako na tayo sa itinuturing nating star ng ating listahan ngayong araw. Marami sa inyo ang nahihirapan ng magtunaw ng mabibigat na karne tulad ng baka o baboy. Madalas ninyong maramdaman ang pagbigat ng tiyan at hangin pagkatapos kumain, kaya naman iniiwasan nyo na ang pagkain ng protina. Ngunit dito nagkakaroon ng problema dahil ang inyong mga binti ay nangangailangan ng protina upang hindi sila maging payat at mahina. Ang quinoa ang inyong magiging pinakamatalik na kaibigan. Ang quinoa ay hindi lamang isang buto, ito ay isang complete protein. Ibig sabihin, taglay nito ang lahat ng 9 na amino acids na kailangan ng inyong mga kalamnan para sa pag-aayos at paglakas. Habang tayo ay tumatanda, ang ating tiyan ay gumagawa ng mas kaunting asido, kaya mas mahirap nang durugin ang mga protina mula sa hayop. Ang quinoa ay napakadaling tunawin, ngunit nagbibigay ng lakas na katumbas ng isang steak. Ito ang dahilan kung bakit ito ang pinaka-epektibong paraan upang maibalik ang lakas ng inyong mga binti nang hindi nahihirapan ang inyong panunaw. Naalala niyo ba si Ginang Gable na nabanggit ko kanina? Siya ay 72 taong gulang at dati ay hindi na makalakad ng malayo dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Ang ginawa lang namin ay pinalitan ang kanyang puting kanin o white bread ng quinoa tuwing hapunan. Dahil sa taglay nitong magnesium at potassium, nawala rin ang kanyang mga pulikat sa gabi. Pagkalipas lamang ng ilang araw, ang kanyang mga binti ay tila nagkaroon ng bagong enerhiya. Kaya naman, mga kaibigan, itigil na ang pagkain ng mga processed carbs na nagpapataas lamang ng inyong asukal. Magsimulang gumamit ng quinoa bilang kapalit ng inyong kanin sa gabi. Napakadali nitong ihanda. Parang pagluluto lang ng kanin, ngunit mas masustansya. Kung nagulat kayo na ang isang maliit na buto ay mas malakas pa kaysa sa karne, mangyaring mag-comment ng wow sa ibaba.
Gusto kong makita kung gaano karami sa inyo ang handa ng subukan ang pambihirang pagkaing ito para sa mas matibay na kinabukasan. Nawa ay patuloy tayong lumakad ng may tiwala sa sarili. Ikalawang pagkain, remolacha. Marami sa aking mga pasyente ang nagrereklamo tungkol sa mataas na blood pressure at ang tila laging malamig o namamanhid na mga paa. Pakiramdam nila ay parang laging may suot na mabigat na bota kahit na sila ay naglalakad lamang sa loob ng kanilang bahay. Ang pangunahing pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang pag-aakalang mahina na ang kanilang puso, ngunit ang totoo, ang problema ay nasa inyong sirkulasyon o ang daloy ng dugo patungo sa inyong mga binti. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng beets. Ang gulay na ito ang itinuturing nating pinakamalakas na pampabuka ng ugat sa kalikasan. Ito ay dahil sa napakataas na antas ng nitrates na taglay nito. Kapag kinain niyo ang beets, ginagawa itong nitric oxide ng inyong katawan. Sa ating pagtanda, ang ating mga ugat ay nagiging matigas at makitid, na parang isang lumang hose sa garden na nakabilad sa araw. Ang nitric oxide ang nagsisilbing susi upang muling lumambot at bumuka ang mga ugat na ito, lalo na ang mga maliliit na ugat sa inyong mga binti at paa. Ang mga sintomas ng kakulangan sa sirkulasyon ay hindi dapat baliwalain. Kung nakararamdam kayo ng pins and needles o tila kinikiliti ang inyong mga paa, o kung ang inyong mga binti ay mabilis mapagod kahit sandali lang kayong nakatayo, kailangan ninyo ng tulong ng beets. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology, ang mga seniors na uminom ng beet juice bago maglakad ay nakitang bumilis ang paghakbang ng hanggang 19%. Naalala ko si Mrs. Peterson, isang masayahing ginang mula sa Florida. Halos ayaw na niyang sumama sa kanyang mga kaibigan sa kanilang morning walk sa tabing dagat dahil laging namamanhid ang kanyang mga binti. Sinabihan ko siyang itigil na ang pag-inom ng mga mamahaling energy boosters at uminom na lang ng isang maliit na baso ng purong beet juice. Sa loob lamang ng ilang oras, naramdaman niya ang init at lakas na dumadaloy muli sa kanyang mga binti. Kaya naman, mga kaibigan, itigil na ang pag-aalala. Magsimulang uminom ng isang maliit na baso ng beet juice 30 minuto bago ang inyong paglakad sa umaga. Siguraduhin na ito ay purong juice at walang dagdag na asukal. Mararamdaman ninyong gagaan ang inyong mga binti at magiging mas matatag ang inyong bawat hakbang. Unang pagkain, sabaw ng buto. At ngayon, narito na tayo sa ating number 1 na sikreto. Ito ang tinatawag kong liquid repair kit para sa mga nakatatanda. Marami sa inyo ang nagigising na may nararamdamang tunog na pop o crack sa inyong mga tuhod. Pakiramdam nyo ay tuyong-tuyo na ang inyong mga kasukasuan at mahina na ang inyong mga litid. Ito ay dahil sa kakulangan ng collagen at glycine. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay tumitigil na sa paggawa ng sapat na collagen. Ang collagen ang nagsisilbing glue o pandikit na nagpapanatiling matibay sa ating mga kalamnan at joints. Kapag wala nito, ang inyong mga binti ay mawawala ng suporta at doon nagsisimula ang panganib ng pagtumba. Ang bone broth ang may pinakamataas na antas ng collagen na madaling maabsorb ng inyong system dahil ito ay nasa anyong likido na. Ayon sa mga pagsusuri sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism, ang mga taong gumagamit ng collagen-rich broth ay nakaranas ng 36% pagtaas sa lakas ng binti sa loob lamang ng isang linggo. Isipin nyo, higit sa 100% ang itinaas ng bilis ng kanilang paggaling pagkatapos mag-ehersisyo. Ito ang kwento ni John, isang retired teacher mula sa Maine. Halos hindi na siya makatayo mula sa kanyang silya nang hindi humahawak sa mesa dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Sinabihan ko siyang uminom ng isang tasa ng mainit na bone broth tuwing umaga habang wala pa siyang kinakain. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi niya sa akin na parang nilangisan ang kanyang mga tuhod at nawala ang matinding sakit na laging nagpapahirap sa kanya. Ang aking payo sa inyo mga kaibigan ay itigil na ang paggastos sa mga mamahaling collagen pills na mahirap tunawin ng inyong tiyan.
Gumawa o bumili ng dekalidad na bone broth na galing sa grass-fed na baka o manok. Uminom ng 1 tasa nito tuwing umaga habang mainit pa at wala pang laman ang inyong tiyan. Ito ang pinakamabilis na paraan upang muling patibayin ang pundasyon ng inyong katawan. Ang inyong mga binti, ang inyong sandigan sa kalayaan, kaya naman ibigay natin sa kanila ang pinakamabuting sustansya. Nawa ay maging masaya at malakas ang inyong bawat araw. Mga kaibigan, narito na tayo sa dulo ng ating listahan. Ngunit ang inyong paglalakbay tungo sa mas malakas na mga binti ay nagsisimula pa lamang ngayong araw. Pumili lamang ng isa sa 8 pagkaing ito at subukan ito agad. I-comment sa ibaba kung alin ang uunahin ninyo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang tips. Manatiling malakas at laging tandaan ang inyong kalusugan ay kayamanan. Pagpalain kayo ng may kapal.